Who's there? Komi. Komi-san! Komi from the anime series Komi Can't Communicate. Komi who? What's up my homie, what's up my homeboy, what's up my tropes, at welcome back sa isa na namang episode ng Battle Hatol dito lang yan sa Marikita X Chicas Channel. At syempre kasama niyo pa rin si Madam Komi. Since you've been away, I haven't seen the light of day. I'm lost without you, can't find my way. So won't you please be fair and let me show how much I care. Say you'll be mine and some other air. Call me to me and I promise I'll be everything that's right and new your whole life through. A At pinahama ko na naman ang sarili ko. Woo! Woo! Wait, bakit ko napili si Komi pala? Story behind kay Komi-san kasi ang story niya ay meron siyang social anxiety disorder. Hindi, kahit gaano pa siya kaganda. Kasi si Komi ay isa sa kawaii, pinakamagandang anime sa lahat ng mga babaeng leading lady. So, kaya ako siya napili kasi unique yung story niya. Meron siyang social anxiety disorder. Kumbaga na may misinterpret siya ng mga kaibigan niya. Actually, wala siyang kaibigan. Goal niya na magkaroon na 100 na friends. Tapos, dahil hindi niya ma-express yung sarili niya, sinusulat niya lang sa papel or sa board yung nararamdaman niya. Kung gusto niya makapag-communicate sa iba, sinusulat niya sa papel. Nahirapan siya magsalita. Nag-struggle siya. So, yun. Maganda. Hindi siya bastos. Hindi siya yung typical na anime na malalaki yung joga. May ibang part, pero hindi siya yung parang graphics ng One Piece. Hindi siya ganon. So, maganda. Very decent yung story. Kaya yun. High school life. Struggle ng high schooler. So, yun. Maganda kasi may pulot. Yan. Kaya nagustuhan ko si comic. Shoutout pa rin palagi Flip Top community at salamat pa rin sa buong November specials na nakasama ko kayo at pinagtsagaan nyo yung boses ko. At salamat pa din sa mga totoong original songer ng mga kantang kinanta ko. So, yun. Dami ko ng copyright. So, baka tigil ko na rin tong pag-cover ito ng knock-knock. So, anyways, highways, kamusta kayo? Kamusta yung bagyo sa inyo? So, sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ako hindi masyado kasi nagkalkal ako ng mga i-donate. Tapos naglaba ako mga ilang araw. Tinangkaso ako kasi 2 araw ako na nagkukusot sa banyo, no. Tapos, plano ko kasing ibenta yung mga damit ko na hindi na ginagamit. Tapos yung pagbebentahan nun, i-donate ko. Or yung mga ibang damit na hindi na ganun, yung mga pambahay, babox, ganyan. Tapos, do-donate. So, ayun, nagkasakit ako. 2 days may trangkaso. Tapos, hindi ako masyado nakakapag-open ng mga comments kasi katulad niyan ngayon before ako nag-start. Nagbasa ako ng comment. Sabi, ito yung pinaka walang kwentang nag-reaction videos. So, parang perfect ka. Magaling ka. Gawa ka ng reaction video mo, di ba? Gawa ka ng channel mo, tapos tag mo ko. Para masaya. So, yun. Nakakatuwa. Ano ba? Ingat pa rin po tayo sa bagyo na po. Super Typhoon Pipito. Tapos, nakalungkot kasi ang daming mga kababayan natin yung kailangan ng tulong.
Kaya nga, nananawagan ako dyan sa mga magagaling na vlogger, 'di ba? Wait lang ah. Game, ano na ba? May bago ba yung flip top? Shoutout pa rin sa mga bago nating subscribers. Thank you po sa pagtitiwala nyo sa akin. Ito naman pong reaction video ko po ay kung ano lang yung nararamdaman ko at kung ano lang po yung pumasok sa isip ko the moment na nire-record ko to. Hindi po ako naggagawa ng script, spontaneous lang po ako. Kaya kung ano na po yung masabi ko, yun na po yun. Minsan naman po din na double check ko yung sinasabi ko kung tama and then na-erase ko kung may mali. Pero po, as much as possible, nilalahat ko yung mga yung mga sinasabi ko po. Ang mostly tinatanggal ko lang yung mga ads. Though pinapanood ko naman siya habang ginagawa ko yung video. Pero para po sa para po sa entertainment niyo po, tatanggal ko po yung mga ads. Tapos po, kung ano po yung mga nasabi ko na taliwas man sa paniniwala nyo, gusto ko humingi ng pasensya, pero yun po yung kinalakihan ko, yun po yung natutunan ko sa society, sa environment na kinalakihan ko po. Ano po. At magkakaiba naman po tayo, naunawaan ko po na magkakaiba tayo ng development according dun sa environment na kinalakihan natin. Kaya po, di ko po pinipilit yung paniniwala ko po sa inyo. So, yun lang po. Kaya, God bless po sa ating lahat. At sana po ay take care pa rin sa ating lahat. Yan. Titingin tayo ng bago kasi gusto ko sanang maging gusto ko sana maging timely. Panoorin muna natin yung bago, no? So, parang may nakita kong pinost na 2x2. Tama ba? Yun nga. 4 days ago. Sige, okay lang ba sila Mimak, Casper Hespero? Panoorin muna natin tong 2x2. Pero before that, gusto kong mag-recap ng konti dun sa laban ni Creeply tsaka ni Husky last time. Labanan ng fake choke, 'di ba? Labanan ng fake choke. Bali, dun ko na lang i-rely kung sino yung mas believable hindi ko sasabihin kung sino yung mas panalo para sa akin. Pero, siguro kung sa believable na fake choke, si Creeply, kasi parang nagkamali din talaga siya. Tapos parang inacting niya lang na talagang nag-fake choke siya. So, parang believable naman yung fake choke niya. Ang na-appreciate ko naman kay Husky, yung creativeness no fake choke niya. 'Di ba? Parang naghang tas walang connection. Though nakakalungkot lang kasi bakit sa halip na round 3 kasi, 'di ba? Katulad nga sinabi ko, sa halip na yung round 3, ito yung pinakamalakas dapat na binibigay niyo yung creativity niyo. Kaso lang, bakit parang pawalay ng pawalay kasi pinaghahandaan niyo yung mali. Parang dito pag sa boxing, dito ako mana-knockout. Kunwari, tapos babangon ako. Lahat ba ng instances, lahat ba ng situation, pwedeng mangyari yon, 'di ba? Paano kung as in totaling na wala ka na, 'di ba? As in totaling, parang hindi ko nakikita yung sense na paghahandaan mo yung pagiging mali mo para lang magmukha kang maangas. Hindi kasi nagmumukhang malakas nakakaengot, 'di ba? Nakakaengot siya. Yun lang. So, let's go. So, para sa akin, wala namang, parang tabla na walang panalo. So, yun, let's go. Casper Hespero versus Cancer. So far, sa mga napanood ko, palang nakikita kong may magandang base form, si Vitrum. Diba? Kasi, yung round 1 niya, selfie bars na may tira, combination, combo-combo, pack-pack. Tapos sa second round, meron siyang pulot, 'di ba? May aral siya. Tira pa rin pero may mapupulot kang aral. And then yung third round niya nagustuhan ko. Kasi kahit kinall out niya si Kuya Pooch, tsaka si Kuya Andrew Idon, 'di ba? Yung alter ego. Hindi bastos, 'di ba? Creative, 'di ba? Parang ni-revive niya 'di ba? Kaya parang naangasan ako. Hindi lang siya basta drama na Dear Kuya at pinagmumura ng PI katulad ni nung isa, 'di ba? So
para sa akin, creative si Vitrum. Though, kung makukuha niya lang sana yung kapuliduhan ni GL na maglapag ng mga reference, baka siya mag-champion. Diba? Kasi nakikita ko yung yung leveling niya ni Vitrum. So, yun. Anyways, let's go. Dos por dos muna, tapos punta tayo sa mga request. Okay lang po ba? Yun, let's go. Let's do this.